tayo sa malapit kung saan tayo madalas nakakita ng marble grouper or luba. Kaya muli natin dinalaw ito. Ayan, sana ay matimingan natin. Kalmada at medyo may agos ng kaunti. Try natin kung mayroon ba tayo makita dito. Kapag wala ay lipat tayo ng panibagong spot. Let's go. Shoot lang tayo ng pins. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-channel. Pagkatapos po natin mga pagbihis ay bumaba na po tayo. Nang sa gayon ay muli nating i-check yung visibility kung ito ba ay malinaw at goods naman dahil napakalinaw ng dagat. At unang pagsisidngan natin dito sa likod ng isla kung saan tayo madalas nakakita ng marble grouper na hindi pa natin ito na kukuha ulit. Dito sa likod ay mayroon tayong hinanap na napakalaking bato dahil dito tumatago yung mga marble grouper. May nakikita sana tayong lipte, ang kaso nga lang ay nasa loob ng bato. Medyo gumanda ng kaunti yung visibility sa panahong ito mga ka-channel, gawa ng mga nakaraan ay niyanig ng lindol yung Mindanao at naepektuhan yung ating lugar kaya lumabo yung dagat at buti na lang ay nagkaroon ng konting agos kaya mga ilang araw luminaw naman agad. At dahil hindi binigay ang tamang pagkakataon na lumapit yung mga lifte kaya umahon muna tayo. Pagdating ko dito sa may Pangantuhan mga ka-channel ay nakakita ako muli ng lifte kaya dahan-dahan natin itong binaba nang sa gayon ay hindi siya mabulabog. Pero yun nga, nung malapit na tayo ay naging malikot kaya nung pagtira natin ay sumablay tayo. Sayang, malaki na sana yung lifte na ito. Maganda sana yung timing, ang kaso nga lang sumablay. Sobrang ganda sana ng visibility, napakalinaw ng dagat at kalmada. Ang kaso nga lang ay talagang napakadalang ng napapana ngayon. At maya maya lang ay nag-decide ako na lumipat dito sa spot kung saan tayo madalas nakakapana ng GT. Malayo pa lang ay inopin ko na yung camera at nakakita nga ako ng GT dito sa gilid ng bato. Kaya hindi ko na ito inop yung camera, nang sa gayon ay talagang makuna ng detalye yung ating paghahunting dito sa bahayan ng Mamsa. Nakita ko na dumaan dito sa gilid ng bato yung GT na ating nakita kanina. Kaya ang ginawa ko ay nag-drop dito sa unahan at sinubukan dahan-dahan na silipin yung butas. Baka sakali na nandito lang. Pero nung pagsilip nga natin mga ka-channel ay wala dito dahil nasa likod pala ng malaking bato na nasa aking unahan. Ayan, sa likod ng bato na yan nandyan tumago or umikot yung Mamsa, kaya naman nung paglapit natin dito ng bahagya at nagsagawa tayo ng pag-bottom. Kaya nung paglingon ko dito sa ating may paa or sa may part ng ating pins ay dahan-dahan na palang lumalabas sa bato. Sakto lang nung pagtingin ko, ayun. Kaya nilapitan ko ng bahagya dahil napakaamo naman. At hindi naman tayo nabigo nung tirahin natin to dahil napakaganda ng pagkakatama. Sa sobrang lapit ay lumusot yung ating shaft. Hindi ko
binigyan ng pagkakataon yung GT na makaporma pa at hilain yung ating line doon sa gilid ng bato. Baka sakali na kapag pinulupot niya ay masira lang yung ating shaft. At napansin ko na medyo may baluktot ng kaunti yung ating shaft, kaya mas minabuti pa na pinigilan ko dahil kung hindi ko ito pinigilan siguradong magiging walang kwenta naman yung ating shaft, dahil kapag tumama doon sa bato at kanyang pinulupot ay magiging letter C, magiging malambot na yung ating shaft. Wala pa naman tayong pambili ng bago. Medyo nagmamadali ako nung tanggalin ko itong isda, gawa ng baka may biglang lumapit nang sa gayon ay matira natin. Kahit gaanong pag-aantay natin dito sa taas mga ka-channel habang tinatanggal natin yung isda ay talagang walang lumapit. Siguro iisa lang yung mamsa na nagsisilong dito sa bato na to. At dahil tinuhog ko yung ating isda na nahuli, sinubukan ko muna na mag-drop dito sa taas ng bato. Baka sakali na may lumapit pa na iba. Kahit anong bottom at patingin-tingin or palingon-lingon yung ating ginawa, talagang wala na tayo nakita. Medyo mahirap talaga ng kaunti kapag mayroong isda sa iyong baywang at syempre hindi natin alam yung mga ganitong galawan. Baka mamaya atakihin tayo bigla ng pating, kaya ang ginawa ko ay bumalik muna sa bangka upang ihatid at nang hindi tayo mahirapan. Habang papunta ako dito sa bangka mga ka-channel ay mayroon akong nadaanan na isang bato na mayroon akong nakitang gumagalaw na antina. Kaya nung pagkatapos ko itong ihatid sa bangka ay binalikan ko yung nakita natin kanina na gumagalaw. Habang pabalik tayo dun sa bato kung saan tayo nagkapana ng mamsa ay natutuwa ako dito sa mga dalagang bukid na bilog na ito dahil napakarami at di ganong kalalakihan. Kaya kinuna naman na natin ng konting video. Pagbalik ko dito mga ka-channel, mayroon sana akong nakita na pumasok na isang mamsa, pero yun nga, siguro ay nakaramdam na ng takot dahil yung kanyang kasama dito ay hindi niya na nakita. Sayang at hindi na talaga bumalik yung ating nakita na pangalawang GT.
Kaya nung pag-ahon natin ay nag-decide na ako na hanapin yung nakita natin kaninang lobster. At nakita na nga natin yung bato kung saan nakakita tayo ng banagan, kaya subukan natin itong silipin kung ito ba ay makukuha natin yung dalawa. Pero nung pagtingin ko na yung isa ay maliit pa, kaya pinili ko itong isa dahil malaki na. Nasa 4 or 500 grams na rin yung laki nito. Ayan o. Napakaganda ng pagkakatama mga ka-channel dahil talagang sintido. Gitnang gitna ng kanyang dalawang antina talaga yung pagkakatama. Ayan. Pagkatapos nating makuha itong lobster ay nag-decide na rin ako na bumalik sa bangka upang makapaghanap tayo ng panibagong spot. Kaya nag-decide ako na puntahan yung isang bahayan ng Mamsa, baka sakaling mayroon. Lobster, dalawa sana pero ma-undersize yung isa dahil napakalit na napakalaki, kaya hindi natin ginawa. Let's go. Tayo. Lipat-lipat, hanap ng panibagong spot. Okay. Medyo may nagpabadya, manig kaputok ayun, manig bungbong. At sa gawing doon ay medyo maulan na, pati dito sa part ng Coron. Tara, punta tayo doon. Daanan natin yung isang bahayan ng Mamsa. Dito na tayo sa ating pangalawang spot. At medyo maagos, pero kaya naman. Kaya tara, subukan natin at tignan yung bahura kung saan tayo nakakakita ng GT dito sa spot nito. Let's go. Unang pagsisid natin dito sa pangalawang spot natin kung saan tayo madalas nakakita din ng malalaking GT, ay mayroon akong nakita dito sa gilid ng bato na isang coral trout. Ang kaso lang, nung sisid natin at malapit na tayo sa kanya, tumago naman dun sa ilalim ng bato at wala tayong flashlight, kaya pinabayaan na natin. Kaya naman nung pag-ahon natin mga channel ay umabante ako sa unahan at hinanap itong bato na to kung saan madalas nakakita tayo ng Mamsa. Hindi naman ganong kalaliman, pero yun nga ay talagang pinupuntahan ito ng mga GT gawa ng napakaraming maliliit na isda na kanilang kinakain. Halos naubos na yung mga dalagang bukid dito na bilog at dalagang bukid na malalapad gawa ng araw at gabi yung operasyon ng manig compressor dito sa amin. Kahit anong oras ay talagang pinapasok nila yung malapit sa aming lugar. Shoutout po sa manig compressor. Sana po ay maawa naman kayo sa amin dahil kami ay lumalaban ng patas at kayo naman ay para sa inyo patas, pero para sa amin talagang nandadaya.
Ilang beses din tayo nagsagawa ng pagsisid dito mga ka-channel. Siguro gawa ng napakalinaw ng dagat kaya madalang yung akyat ng isda dito sa pagkakataong ito. Sakto sana yung paglingon natin dito. May gumagalaw. Lobster, ang kaso nga lang maliit pa kaya pass na lang natin yan. At dahil tanghali na at nakaramdam na tayo ng gutom, ay pagkatapos ko dito, nag-decide na rin ako na umahon at umuwi na rin. Gawa ng nagugutom na rin tayo. Uwi na tayo. Wala. Tsaka maibas na. Kailangan pa natin makapasok. Hindi tayo nakadagdag. May nakita sana tayong coral trout kaso lang masok at di natin nadala yung ating flashlight. Napagod. Hindi na tayo uwi. So, Kaya naman sa araw ng bukas mga ka-channel ay muli tayong nagsagawa ng operation sa pagpamamana. Tara, samahan niyo ako na muling balikan yung mga spot kung saan tayo madalas nakakahuli ng malalaking isda. Kaya nandito na tayo sa spot. Nandito na tayo sa spot ngayon mga ka-channel. So, sana ay pagkaluban tayo ng biyaya. Kahapon namana tayo. Pero saglit lang gawa ng tanghali na rin tayo nakalis. Ngayon ay tanghali na rin. Tapos medyo makulimlim. Kaya subukan natin muli na maghanap ng biyaya na ating magkukuha ngayong araw. Siyempre, ang ating hiling at laging pagdalangin na sana ikabayan tayo palagi ng ating may kapal. At siyempre hindi natin matatamasa yung mga ganitong pagkakataon kung hindi dahil sa kanya. Kaya sana kaya pagkaluban tayo ng biyaya at siyempre tara samahan nyo ako na maghanap ng mga isda na mahuhuli ngayong araw. Okay, suot lang tayo ng suit at mag-prepare saglit. Okay kayo. At sa pagbaba pa lang natin mga ka-channel, ayan, napakalinaw talaga ng visibility. Ilang araw na kapag ganito talagang napakalinaw at walang agos, talagang matumal yung mga isda ngayon. Una natin pinuntahan itong bato kung saan tayo nakapana kahapon ng GT. Pero wala tayong naabutan na GT dito. Siguro ay hindi sila bumalik gawa ng walang agos at marami sanang maliliit na isda dito. Pero yun nga, kapag time nila ay kahit walang agos nandyan talaga sila. Nakalipas halos 2 oras na paghahanap natin ng isda kung saan tayo nakakita dito ng unicorn fish or surahan na pumasok sa mga corals. Ay sinubukan natin itong hanapin nang sa gayon ay makapagsagawa tayo ng pagtira.
sakto naman nung paglight ko ay kitang-kita yung surahan, kaya agad ko itong tinira. Akala ko ay hindi tinamaan. Ayos naman at napakaganda ng pagkakatama. Ayan, headshot mga ka-channel sa ulo. At ito yung kauna-unahang isda natin sa kakataon. Ayan nga, muntik pa sa mata, tumama. Sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po kami nakaka-order ng pana, i-message nyo lang po si Corsi Spearmaster at si Sama sa PH, ay talagang mabibigyan kayo ng magandang antikalidad na pana at mga shaft. At ano pang hinihintay nyo? Tawagan nyo na Corsi Spearmaster and Sama sa PH. At kay Spearmansgar, kay Bro Gaga Orozco ng mga ma-orderan ng sigal sa Naguma. Medyo may katagalan na rin yung ating paglalangoy simula nung nakapana tayo ng surahan kanina. Kaya nag-decide ako na bumalik na ng bangka, pero nakita ko na may biglang pumasok dito sa butas. At sakto lang nung pagsilip natin, isang unicorn fish pa rin yung ating nakita dito. At ayan nga, pangalawang surahan natin. Ang kaso nga lang bumalagbag at medyo matigas, kaya kahit anong hila natin medyo mahirap palabas. Kaya umahon muna ako at nag-ipon ng mas maraming hangin nang sa gayon ay hindi tayo mahirapan. Kahit mababaw lang ito, pero kapag nahirapan ka ay talagang hihingalin ka. Nasa mga 7 or 8 meters lang yung lalim nito mga ka-channel. At mayroon na pala tayong nakipana kanina ng dalawang coral trout. Hindi natin nakuna ng video gawa ng akala ko kaya maliliit, pero good size na rin pala. At ito nga, pagkatapos natin makapagpahinga, binalikan ko yung surahan na napano natin dito sa loob ng bato. Buti na lang mga ka-channel ay nahanapan natin ng paraan nang sa gayon ay matanggal natin yung surahan at matanggal din natin yung ating shaft, dahil kapag hindi natin ito nakuha maiiwan lang at iba yung makikinabang ng ating shaft. Sinilip ko yung iba't ibang sulok ng butas ng bato, baka sakaling may kasama, pero wala nga talaga, nag-iisa lang. Nagulat na lang ako nung pag-ahon ko ay talagang napakakapal ng ulan at paikot pa. Kaya nag-decide na ako na pumunta na sa bangka, dahil napakadelikado at baka biglang lumakas. Mas minabuti pa na umuwi na tayo. Buti na mga ka-channel, talagang hindi tayo masyado malayo sa bangka at hindi tayo nahirapan pagpabalik. At ito nga yung ating nadagdag na surahan. Bali yung huli natin ay 2 pirasong surahan sa pagkakataong ito at 2 lapu-lapu. Pagdating ng paligid, paipot na yung bulan. Buti nga dito banda ay hindi masyado makapal, pero dito sa kabilang side ay napakakapal ang ulan. Ayan o. Yan. Yung mga malalaking bangka ay nagkublihan na. So, time. Paano ay ano ba naman tayo ng biyaya na pag-ulam?
basurahan. Tapos meron tayong dalawang coral trout. Hindi natin ako na ng video. Pero okay lang. So paano, totoo naman talaga na namana tayo. May kinain pa. Ayan o, yung huli natin. Dalawang unicorn at dalawang lapu-lapu. Hindi ganun kalakihan mga ka-channel. Ang gawin natin dito, prituhin tapos sabawan natin. Okay, tapos ito ay mag-iihaw tayo. Tapos yung isa, pahatid natin kila chairman. Okay, or bigay natin sa kapitbahay yung isa. Kasi kila chairman ay marami pang ulam. Ayan mga ka-channel, yung uli ni Mr. na lapu-lapu ay 2 piraso. Ayan. Inisa natin mga ka-channel, tapos piprituhin natin. Tapos ano yun natin, ang tawag nito? Charchado. Charchado natin mga ka-channel. Tagal-tagal na rin kami hindi nakakain ng charchado. Kaya mag-charchado tayo. Ayan mga ka-channel, kailangan na nating hiwa-iwain. Yan. Mukhang matibay pa rin yung kamay ko mga ka-channel. Kaya pa rin pukpukin. Ayan, naputol-putol ko na yung isa. Ito na namang isa. Tatlong hiwa lang mga ka-channel kasi pareho sila kalaki. Ayan mga ka-channel, pinainit natin yung kawali. Lagyan natin ang mantika pag mainit na. Ayan mga ka-channel, nagpainit na tayo ng mantika. Prituhin natin ang isda. Ayan. Ang pagluto nito mga ka-channel, kapag naprito na siya ay i-charchado. Charchado natin mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, ito yung gagamitin natin. Itlog, 2 itlog, 2 kamatis, sibuyas, sili haba. Ayan gagamitin natin sa charchado. Maganda sana kung carrots. Ang problema mga ka-channel, naubusan kami ng carrots. Kaya ito na lang kamatis yung gagamitin ko. Ayan. 2 pirasong kamatis mga ka-channel. Ayan, tag 12. Ganito kalaking kamatis mga ka-channel, dito ay 12. 2 sili na lang din, maanghang din to. Hindi rin gusto ni bisurahan ng masyadong maanghang mga ka-channel. Tayong bawang. Siyempre abang nagpainit tayo mga ka-channel, babalatan na natin to. I-prepare na natin ang lamas. Pati kutsilyo ko yata mapurol na rin. Tingnan natin kung mainit na ang kawali. Isalang muna natin yung... Ayan mga ka-channel, mainit na ang mantika. Siyempre sisimulan na natin magprito. Puro na naman ito talasik mga ka-channel. Puro na ako pasok ng mantika. Tingnan natin kung gano'n na kasya dito. Natrasan natin yung isa. Kasi yung apat kasi maliliit na rin pagkahiwa. Ayan. 2 gitna, 2 buntot. May kasya.
At itong ulo ay pahulo na natin. Yan mga ka-channel, ito na yung lamas. Nahin natin ang kamatis. Ayan mga ka-channel, na-prepare ko na ang lamas. Antayin na lang tayong matapos prito. Tapos natin prito, siyempre, igigisa na natin yung lamas. Ayan mga ka-channel, babalik pa rin na natin. Luto na yung kabila. Ayan mga ka-channel, luto na yung ating penerito. Lagay na natin sa lagyanan mga channel. Lagyan na natin sa lagyanan. Ayan. Salang na natin ito. Ito ang huling isasalang natin. Yung dalawang ulo. Yan mga ka-channel, i-battle natin ang itlog. Yan mga ka-channel, mainit na yung mantika. Lagay na natin ang sibuyas at bawang. Siyempre, nilagay na natin ang kamatis. Maulan kasi dito sa amin mga ka-channel, kaya madilim na gamit ako ng light. Sabay natin ang sili. Ayun na mga ka-channel. So, paghalo-haloin natin. Kaya lang natin labambot bago natin ilagay ang itlog, pati isda, ang ating pinirito. Ito na pala yung ating isda. Ayan mga ka-channel, kumukulo na yung ating tubig na may gulay. Ay, ano tawag ito? May lamas. Kumukulo yung tubig na may lamas. Ilalagay na natin ang isda. Dahil mag-charsyado tayo mga ka-channel. Ayan.
Magcha-charchado kami. Ayan mga ka-channel. Sarap ang aming ulam ngayon. Pagkatapos niyan, ilagay natin ang itlog para charchado na talaga. Ayan mga ka-channel, yung ating charchado. Pero hindi pa natin nalalagay yung itlog. Lalagay na natin yung itlog mga ka-channel para charchado na talaga siya. Ipuus na natin ang itlog mga ka-channel. Okay, kaya. Ayan na siya mga ka-channel. Yung ating charchado, ang ganda tignan. Ganda tignan. Sarap ng kanyang amoy, napakabango. Amoy pa lang mga ka-channel, busog na ako. Ayan mga ka-channel, yung ating charchado luto na. Ang sarap ng pagkaluto ng ating charchado. Luto na siya mga ka-channel. Ayan, magandang gabi po sa atin lahat mga ka-channel at kain tayo. Samahan nyo kami na maghapunan. Medyo maingay yung bubong gawa ng umuulan dito ngayon sa amin. At syempre maraming salamat sa Panginoon sa kanyang lagi paggabay sa atin at sa biyaya na ating natatamo. Kasama natin nga palang kain ngayon sa gabi. Ang inyong hinahanap. Buhay surahan. Ano? Kaya anong wala mo? Ha? Nilalamig ka? Ha? Ginalamig si Darin. Maulan kasi. Ang ulam natin ay luto ni Mrs. na charchado. Matagal na itong request ni Buhay Surahan. At ngayon lang ulit nakapagluto ng charchado. Tara, samahan nyo kami. Kunti na lang yung natira mga ka-channel gawa ng binigyan din natin yung ating kapitbahay. Yung kapatid ni Mrs. at yung nanay ni Tanay Randy. Okay. Kain po tayo mga ka-channel. Sabayan niyo po kami kumain ngayong gabi. Malakas na ang ulan. Na ang ulan. Di na tayo magkarinigan dahil sa lakas ng ulan. Manintil tayo. Ayan daw. Ayan. Sa amon sa Iloilo ang kwarta ginapiko ginapala. Pero diri sa Palawan ang kanon ginapiko ginapala. Wala yung yung ganito yung ba anong gusto yung malapot? Ha? Gusto yung lapot? Oh, lapo. Yan. Suno. Ano? Kanin? Hindi. So ito gamitin. Okay. Kaya ako magkamay lang ako. Magkamay lang tayo. Mati na yung ilong ko. Sarap mo. Sarap. Good. Dami tayo. Sarap daw. Masarap to pag mainit. Ha?
Bago po tayo magtapos sa araw na ito mga ka-channel ay dumako muna tayo sa ating shoutout kay Sir Boot Kasumpang at sa lahat po ng Kasumpang family. Ingat po kayo palagi and God bless po. Shoutout po kay Lorenzo Panganiban from Matimbo, Malolos City, Bulacan. Shoutout din po natin si Felix Kiroy from Lapu-Lapu City. Shoutout din po natin si Cathy Dayawon, 4 years na po na nakasubaybay sa atin. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ingat po kayo palagi and God bless po. Shoutout din po kay Sir Edwin Domingo from Kuwait. Ingat po kayo palagi dyan at ng inyong buong pamilya. God bless po. Shoutout din po kay Mix Channel or kay Brad Alex Ditaunon and Ditaunon family. God bless at sana ay makadalo din kayo ulit dito sa aming lugar. Shoutout din kay Chad Summer ng Bohol and your family. God bless po. Shoutout po kay Raylan Melencio from Cagayan de Oro. Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Joy Adventure. Shoutout din natin si Eric De Lona. Thank you so much po Sir Isaac Parungaw. Shoutout po. Shoutout po sa lahat po ng sa Arenas family from Cagayan de Oro. Shoutout po kay Carlos Villamor from Dasmariñas, Cavite. And shoutout din natin si Sir Noel Lorenzana. Shoutout kay Tulit Mix TV. Mega love shoutout po kay Miss Maita Farino watching from UAE. Shoutout po kay Ate Sabina Esguera. Shoutout po kay Juvin Kilos and Kilos family. And shoutout din po natin si Miss Christy Reyes. And shoutout din po natin si Felicito Jonga and Jonga family. Shoutout po kay John Tixay Vlog. Shoutout din po natin si Ranel Cuesto. And shoutout din po natin si Victor Tadio. Shoutout po kay Miss Rosalyn Ocampo. Shoutout po natin si DJ Mandrade. Shoutout po natin si Sandy Rinsales from Burias Island. And shoutout din po natin si Kawander TV. At syempre mga ka-channel, shoutout din po natin si Leopoldo Orsal and Orsal family. At yan mga ka-channel, hanggang dito na muna ang ating shoutout. At hanggang sa muli, ingat po kayo palagi. And shoutout kay Buhay sa Vlog TV, Ariel Fisherman, Joy Adventure and Team Harabas.